nagpusi na siya. Nasa pinto, umalis. Sabi ko, gawa nga ng Diyos. Umatras, nagbukas ulit ng pinto. Pagbukas ng pinto, tinawag ako, inabutan ako ng papel. Nung tinendin ko yung papel, 500. Salamat po, Panginoon. Ngayon, oras na ka na nagpasalamat sa Diyos ng buhay. Bago tayo magpasalamat muna sa Panginoon. Bago po tayo natin magpasalamat sa Diyos, ako po muna. Ako nagpapasalamat sa Diyos ng buhay. Amen. Sa protection ng buhay, paglalat niya po sa aking pamilya. At nagpapasalamat ako sa araw na ito na nandito po yung aking mga anak. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Ako'y masaya. Amen. Pray ko kagabi na nawa po sila ng Lord na makasama ko kayong araw. Amen. At ang Diyos po ay tumutulong. Talaga po siya ay napakabuti. Amen. Palapang po natin ang buhay ng Diyos. Amen. At tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Tinanyahan mo lahat na may kapagbukas po sa akin sa klas ng mga awit. Sabi po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 40, versikulo 9 hanggang 10. Ang pagliligtas mo'y aking ihahayag. Saan man magtikon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ipagsasabi. Di ko inilihin, hindi ko sinarili. Pati pagtulong mo at pag-ibig mo na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwala. Amen. Lahat po ng mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, nakaranas po tayong kagalingan, proteksyon, mga himala, mga pagpapala. Amen. Lahat po niyan ay dapat po natin na ihayag saan mo na magtipon ang inyong mga anak. Ang namanap po ng Panginoon, tayo po lahat ay narito, kaya po ang lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay ay ihayag po natin para maging kalakasan po ng bawat isa po sa atin. At sa gayon, sa paghayag po natin ng kabutihan ng Diyos, Diyos po ang napaparangalan. Diyos po ang naitataas. Dahil po kung tayo nakaranas ang mga pagtulong pamilya ng Diyos, at ihayag po natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon, ang naitataas po natin at napaparangalan po ay ating Diyos na buhay. Amen. Kaya po huwag tayong titigil. Ang sabi, hindi ako titigil ng papahayag. Amen. Kaya hindi lamang ngayon, sa mga sunod na araw, sa dating mga araw, sa dating malingkod, tuloy-tuloy po ang pahayag po natin sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa bawat isa po sa atin. Amen. Kaya po ngayon, umpisa na natin ang pagpapahayag ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Dito po muna tayo sa mga nagbubuhang mga anak ng Diyos. Amen. Taas na po ang kamay. Magpapasalamat. Mga pinagpala, pinapakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Brother Dan. Ano yun? Hello. Ganda umaga po sa ating lahat. Buwan ng Diyos na langit at lupa. Magpapasalamat po ako sa dati ko pong katrabaho sa Nice Wing. Nakapo ko sa wheelchair kanina. Nagpusinga. Inumigan ako. Sabi ko, Potsi. Tinawayan po ako. Nabasok po ako. Sabi, hindi mo na ba ako nakikilala? Sabi ko, hindi na po. Hindi na po ba kayo, sir? Sabi niya, ako si Buddy. Sabi ko, ay, ito si Buddy. Magandang umaga. Iba na ang panalita ako, pati ngayon eh. Nagkakaano ka na? Oo, nga po, kasi magsasambak po ako. Sabi niya, nagpusi na siya. Nasa pinto, umalis. Sabi ko, gawa nga ng Diyos. Umatras, nagbukas ulit ng pinto. Pagbukas ng pinto, tinawag ako, inabutan ako ng papel. Nung tinendin ko yung papel, 500. Salamat po, Panginoon. Salamat kayo. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay. Dahil po, napagkaroon po ako ng Panginoon. Maraming salamat po, yun lang po. Amen.
Kaya napakabuti po ng Panginoon. Diyos po ay mabuti. Naguna, pinagaling na po si Jordani na Panginoon Diyos na buhay. At dahil po sa kanyang pagdating sa Panginoon, ang Diyos po ay may pong nahihanda sa kanya na hindi po niya inaasahan. Sabi po ng unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 9, subalit, tulad na nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tenga, ni hindi pa sumasali sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Hallelujah. Yan ang ibinigay na Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Hindi mo inaasahan na darating yung sa buhay mo ang mga pagpapala katulad ng pinos ng Diyos sa buhay ni Brandon. Amen. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. Sino pa po? Palapakan po natin ng buhay ng Diyos sa buhay ni Sister Ludit. Palang umaga. Pasalamat po ako dahil binibigyan po ako ng lakas, Amen. paninindigan, lakas ng loob na lumaban sa mga bagay na lumalaking sa buhay ko. Kahit po nanghihina, yung mga bagay na nakikita ko sa paligid ko. Pero ang Diyos po ay nagbibigay sa akin ng kalakasan. Kaya lahat ng bagay na binibigay niya po sa akin, pinagpapasalamat. Salamat po dahil tinugtungan niya muli ang buhay ko. Ganun na po ako ganito na tumatanda na, lakas pa rin po. Salamat sa Diyos. Dahil hindi niya ako pinababayaan magbigay. Salamat sa Diyos dahil kahit ako'y maraming bagay na nakikita ko sa paligid ko ng panghihinaan. Hindi ko po ito pinibigyan. Kasi po, sabi ng mga verse, may Diyos naman. May Diyos naman na lagi nakatingin sa iyo sa lahat ng bagay. Pero nanghihina ako dahil ang ako po sa minute po ko, nanghihina siya. Nalulukay-pay, hindi ko po alam kung ano siya rin. Kaya po ako nanulungkot. Dahil pinuntahan ko po siya sa bahay nila. Ayaw ko na po sa mga bahay. Kaya nalulungkot po ako sa kanya. Bakit ayaw ako na sa mga bahay? Sabi niya, meron po daw siya nakita na hindi niya nagustuhan. Sabi ko naman sa kanya, huwag siya tumingin sa nakikita niya dahil isipin mo na may Diyos na lagi sa'yo sa kapitid. Huwag mong tignan ng tao. Amen. Sinasabi ko sa kanya, ayaw ko na namin. Huwag naman anak. Nangihina ako, nalulungkot ako, ganyan ang gagawin ko. Kaya salamat pa rin sa Diyos dahil kahit gano'n, hindi ko pinanghinaan ang tungkol. Pagdating ang panahon kasi magbabalik. Ayaw ko siyang maiwanan, ayaw ko siyang mawala. Dahil nag-pray ko lagi, sana hindi siya panghinyan. Pero nangyari po ang gano'n. Dahil sabi nga ng pastora, nandyan lagi si Satan, nasa paligid lang namin. Siguro po yun sa mga nakikita niya, pinanghinaan siya namin. Pero salamat sa Diyos, ako pa rin natin. Lumalakas sa loob ko, hinihiyang pa rin ako ng labanan. Salamat. Amen. Amen. Mabuti po ang Panginoon sa oras ng panahon na tayo nanghihina, iskal o ang ating spiritual na buhay. Wala po tayong ibang lalapitan o kundi ang ating Panginoon Diyos na buhay. Sabi po ng aklat ng mga awit, Kapitulo 73, versikulo 26, puso ko at kaluluwa kong nanghihina ang Diyos ang lakas kong tanging kailan. Amen. Ang Diyos lamang po ang lakas po natin kailan sa panahon na tayo po ay nanghihina. Amen. Physical, spiritual na buhay, wala pong iba kung kapalakas po sa atin kung hindi ang ating Panginoong Diyos na buhay. At doon po sa bata na mayroong nakikita, kailangan po ang tingin po natin na nasa Panginoon. At alaman po natin na laging sinasabi na ang Diablo ay lagi po yan nakatingin sa atin. Katahan po yan ng masisila. Kaya sabi po ng aklat po ng Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo ay parang iyong umaatungan at
aali-aliin, naghahanap ng masisina. Amen. Mag-ingat po tayo, magbantay po tayo, huwag tayong sa Diablo. May nakita man tayo na naging sanin natin paghina, huwag po natin papansinin. Ang paningin po natin ay dapat nakatuon sa Diyos na siya magbigay sa atin ng kalakasan. Amen. Physical at spiritual. Amen. Para pakapo natin ang Panginoon sa buhay. At sino pa po? May tuting oras pa. Para pakapo natin ang buhay na Diyos sa buhay ni Sister Maria. Pagpapawala ang bago sa lahat at tigil sa Panginoon. Gusto kong i-share sa inyo yung naranasan ko sa ating buhay. Alam niyo, hindi masaya eh. Kung titingnan mo yung mga nangyayari, hindi masaya. Maraming sakit, maraming bigat, maraming laban sa buhay. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko at sa Diyos na, kung 2,000 taon na nagtutumpay ang Diyos, marami ng talunan sa Satanas. Kaya sa buhay ko lagi kong sinasabi sa aking pamilya, kung kayo'y nagiging daan na mga kabigatan ng kalungkutan ko sa buhay, bakit hindi kayo sumawa sa Panginoon? Para magbigay rin kayo ng kalakasan. Pero dahil sila iba yung kanilang kaisipan, hindi ko sila mapilit, hindi ko sila magmamayari. Kaya lahat kayo na inigawan ko sa Diyos. Pero magka kayo man, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng kapayapaan, kapalakagan. Amen. Kung nakikita ko yung mga pangit na sitwasyon, pero hindi yun ang tinitignan ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa mga aral niya, sa lahat ng sinabi niya sa akin, na narinig ko, naramdaman ko, nakita ko. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na hindi ako dapat nagkakaroon ng pag-aalilangan sa Diyos. Amen. Kasi kung ano mo yung mga bagay na nangyari, pinapahintulot yun ng Diyos, hindi para ako'y mamila. Kundi gawin kong daan para patuloy akong tumayo sa harapan ng Diyos. Kaya Amen. maraming salamat sa Lord sa kanyang pangkaburihan. Amen. Salamat sa Diyos sa lahat ng bagay na ating nararanasan, na naman ang dumating sa ating mga buhay. Marami tayong mga karanasan, mga kapigatan sa buhay, kabigatan ng buhay. Pero wala po tayong ibang aasahan. Sabi po ng unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7, pagkatiwala sa Kanya, niwala namin sapagkat siya ng mamalasakit Amen. sa atin. Wala po tayong ibang aasahan, kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay, pagkat siya lamang po ang nagmamalasakit at may kakayanan na bigyan ng solusyon lahat ng ating mga kabigatan problema sa buhay, mga lalaki sa buhay. Ang Diyos lamang po ang pagkatiwala po natin. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. Tapos po ni Sister Donalisa Galapino. Pakabuti po ng Diyos at mapagpalang umaga po sa atin lahat at natigil sa Diyos na buhay. Ako po ay patuloy na nagpapasalamat po sa Panginoon. Noong ako ay napadpad dito sa Jesus is my life, ako po noon ay mag-38 years old na. Pero alam niyo po, wala pag ako nauwi sa bahay, pagkagaling ko po sa gawain, yung po sinasabi ng ating pastor, lagi ko po talagang iniisip yun at pinipilit ko, humingi po ako sa Diyos ng kabagan na ito po ay aking na isa buhay, na malakang. At nare-realize ko po talaga na wala pa po ako sa Panginoon ng aking buhay ay hindi po talaga masaya. Bagamat siyempre akala natin wala tayo sa Diyos ay masaya. Pero alam niyo po ba na napakakunting panahon ko pala ako sa Diyos. Napakasaya po pala talaga yung nasa Diyos. Amen. Unang-una po pag kami mga pagsubok, iisipin natin minsan na bibitaw sa Diyos dahil may pagsubok. Pero alam niyo po ba na nandun talaga ako sa akin ka ng Diyos na yung pala talagang pagsubok ko, ititest ka, at kapag ito po ay yung napagtagumpayan, talagang laging ang biyaya, pagpapala ay nandiyan. Lagi ka niya talagang ititest ko, kakayanin mo yun. At yun po, lagi ko rin po na-obserbahan na yung talagang katulad po ng aking training, nakatulad sa isang bangka na, di ba po, nung ako po kasi nakilala na sa Diyos, ako po ay nagpakukop na ako sa kanya kasi parang noon, parang kailangan ko na magpakukop na, alam mo, ikaw isipin natin sa kapwa yung magpapakukop. Napakasarap po pala na magpakukop tayo sa Diyos. Amen. Kasi, ano yung financial, akala dati may bumubulong sa akin na ang financial, pag sumunod ka sa Diyos, wala kang upo ka lang, makikinig. Paano ba, saan mo gagaling yung financial? Binubulong yun eh.
Pero alam niyo po ba, pag may bumubulong sa akin, dinidedma ko lang. Tapos ang ginagawa ko lang, kung ano yung sinasabi ni Mami, lagi ko po iniisip na, ang Diyos yun, ang Diyos. Tapos po, sinasabayan ko ng pagbabas ako ng Bible. Tapos po, pag ino-obserbahan ko po talaga na pag may nangyayari sa aking buhay, doon ako nakatayo na kung ako'y nakakilala sa Diyos, ako'y nagpakot at ito sa kahabagan ng Panginoon, lagi ko yung nararanasan sa sitwasyon na may mga pagsubok, alalahanin. Talaga kung ang paglingat niya, talagang napakasarap kahit na minsan, siyempre, pag tayo lagi nasa church, kaya sabi ko sa aking asawa, napakasarap ka ng Diyos. Nakala ko dati, tama na ako, pero mali ko pala. At yun po, sa buhay nga po ni Junior na yung maganda ang kanyang pakiramdam, pero hindi ako nag-aalala. Dati mga anak ko po, pag may mga sakit, nag-aalala na ako. Ngayon po, hindi talaga po nag-aalala. Kasi alam ko kung anong ginawa niya sa akin, gagawin niya sa aking mga anak, sa aking asawa, sa aking mga kapatid. Talaga po, napakabuti po ng Panginoon na tunay nga po ng Diyos ay ang katulad nga po yung aking pong tindahan. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na nabibigatan po kami dyan sa aming tindahan. Ang ginawa, nag-usap na po kami ng aking asawa na yung kapatid ko ang magtinda, mamuna, ako po ay tindera. Ay, hindi ko iisipin po natin kung tayo po wala pa sa Diyos. Magkakaroon tayo ng bakit po, hindi na ganyan. Pero alam niyo po ba nung kapag di ba sabi ni Mami, pag binigay ni Lord, napakasarap po. Kapag ibinigay mo ng wala na lang, sabi mo, ang galing pa, no? Kasi wala na lang kahit anong doon sa puso mo. Kasi tapos alam niyo po ba, nung binitawan namin, lalo ko ito, sabi kong galing pa ni Lord, kung bakit pala niya pinagitawan niya, kasi parang makinig tayo ng maayos, mag-aaral, at saka yung siyempre yung ating hindi tayo naliligid. At kung saan, doon pa kami nakapagtapat. Nung nagtitinda po, hindi ako nakapagtapat. Kasi hindi ko alam kung nangyayari. Pupunta ko doon, walang benta. Sabi ng asawa ko, kung nahihirapan ka, bitawan mo na yan. Kaya nag-decide kami. At alam niyo po ba, tunay na napakabuti ng Diyos ko sa akin. Nakakita kami ng maayos. Ba't hindi ako? At ngayon, sabi ko, ang galing ni Lord. Kasi yun, nakakapagtapat na. Sabi ko nga dati, kaya yun pala talaga tayo, inaano ng Diyos. Kumbaga, tinitingnan na talaga tayo ngayon kung ito hindi natin kaya. May problema talaga tayo. Pero pagka kinakayanan natin na napakasarap ko sa pagkaramdaman, bubukal talaga. Sabi ko na, ang galing ni Lord. Kasi pati po yung pinakamaganda ng asawa ko dati, hindi na rin siya pinapakamadali kasi nga po, hayop na po siya, nasa gawain. Hanggang dumating po yung time na sabi yung pinakamadali po ng aking asawa, ako na po magpapatutuloy ko na, Brad, kung anong oras kayo matapos sa gawain, tabayanan namin kayo. Kasi sabi nga po din ni Brad, hating gabi kami matatapos. Isip niya, hindi niya na po inisip na hindi na sa kayo. Hinihintay siya hanggang hating gabi. Sabi na dito kami, hinihintay pa rin namin. Kasi alam namin yung oras ng iyong gawain. Alam niyo, nagpatingin ng kami, Brad. Sabi ko, kasi hindi na yung nagpapakamada. Kasi yung hataw. Hindi mo bang nagpapakano kami sa Diyos. Tapos, sabi namin ni Brad, bayan mo naman, di ba? Merong state na kapag sa lahat ng oras ay ang Diyos ang gumagalaw. Tapos, nung pinagkakawala namin sa Diyos, talagang ibinalik dalawa pa yung kinakamalahan niya. Sabi ko, grabe naman si Lord. Kaya po pala talaga, pag si Lord ang nagbigay, napakagaan. Kaya nasabi ko, huwag ka ng mga takot na. Sabi di ba ni Mami, si Jesus ang mga tayo sa mga takot na mahihirapan tayo at sa Diyos po talaga natin. Ang lahat ng kabuti na ng Diyos ay hindi po natin ma-appreciate kapag hindi marami sa nakikilala. Sabi po ng aklat po ng Juan, Kapitulo 3, Versikulo 3, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makita ang paghahari ng Diyos. Tunay nga po na hindi po natin makita ang kabutihan at paghahari ng Diyos kapag hindi po tayo nabago. Amen. At naranasan po natin sa Panginoon lahat ng kapagpapala ng Diyos. Amen. Kapag tayo po ay nasa Panginoon na, hindi ka na magkukulang sa lahat ng bagay. Kaya sinasabi po ng aklat po namin, Kapitulo 20, Versikulo 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi ka magkukulang sa lahat ng bagay. Proteksyon ko ba yung pag-iingat, mga imalat ng pagpapala,
patuloy mong mararanasan. Kapag si Yahweh ang iyong Diyos, ang ating Panginoong Diyos, kailanman ay hindi ka magkukulang. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Sa buhay po, ni Sister Arlene Osorman para sa mga pangako ng Panginoon.